Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action comedy film na pinamagatang The Gentleman. Now sit back and enjoy the movie. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Michael Pearson, ang pinakarespetadong negosyante ng marijuana sa mundo ng mga kriminal. Sa kanyang kabataan, nakuha ni Pearson ang isang scholarship sa Oxford University, ngunit hindi niya itinuloy ang kanyang pag-aaral at nagpas siyang huminto sa kolehiyo. Dahil ipinanganak siya sa kahirapan, ang ambisyon ni Pearson ay makamit ang tagumpay at makaipon ng kayamanan at maging isang taong makapangyarihan. Sa makatuwid, nagpa siya si Pearson na magbenta ng marijuana sa mayayamang estudyante at sa mga gangster. Hindi lang yun, hindi rin nagdadalawang isip si Pearson na gumamit ng dahas sa sinumang mangangahas na makialam sa kanyang negosyo. Matapos ang maraming taon ng pagbuo ng marijuana empire at naging pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng mga kriminal, plano ni Pearson na ibenta ang kanyang negosyo sa pinakamataas na bidder upang makapagretiro siya ng mapayapa kasama ang kanyang asawang si Rosalind. Nang marinig ang plano, ang isang Amerikanong bilyonaryo na nagngangalang Matthew Berger ay tila interesado sa pagbili ng marijuana business ni Pearson sa halagang £400 million. Upang ipakita kung gaano kaganda at kalaki ng kita ng kanyang marijuana business, dinala siya ni Pearson sa isa sa mga lab kung saan siya nagtatanim ng marijuana sa basement ng isang maharlikang landlord na nangangailangan ng pera upang mapanatili ang kanilang magarbong tahanan. Labis na humanga si Matthew sa marijuana lab ni Pearson. Napakalago nito at maayos na namamanage, kung saan nakakapag-produce ito ng dekalidad na marijuana na sobrang taas ng presyo sa merkado. Tinanong ni Matthew si Pearson kung bakit gusto niyang ibenta ang kumikitang negosyo, at sumagot naman si Pearson na sooner or later, matutuklasan ng pulisya ang kanyang negosyo. Dahil sa mga criminal record na meron siya sa nakaraan, naisip ni Pearson na sa isang iglap lang ay masisira ang kanyang negosyo kung mahuhuli siya ng pulisya, kaya nagpa siya siyang ibenta na ito at magretiro ng mapayapa. Si Matthew, na tila naiintindihan ang paliwanag ni Pearson, ay hiniling kay Pearson na ipakita ang lugar kung saan pinoproseso ang marijuana hanggang sa ito ay handa ng ibenta. Lumipat ang eksena sa isang editor ng tabloid na may palayaw na Big Dave, na mukhang inis na inis dahil ipinahiya siya ni Pearson sa isang party, kung saan tumanggi si Pearson na makipagkamay kay Dave dahil alam niyang may ambisyon si Dave na ilantad ang kanyang kahihiyan at naglathala ng ilang artikulo na sumira sa kanyang reputasyon. Sa sobrang pagkainis sa pagpapahiya ni Pearson, kumuha si Dave ng isang private investigator, isang lalaking nagngangalang Fletcher, upang imbestigahan ang relasyon ni Pearson kay Lord Charles Pressfield, gayon din ang pag-espiya sa mga galaw ni Pearson at ng kanyang mga tauhan. Sumang-ayon dito si Fletcher ngunit nagmungkahi ng medyo mataas na presyo para sa kanyang serbisyo. Samantala sa ibang lugar, isang lalaki na may palayaw na dry eye ay tila sinusuri ang mga dokumento ng container kasama ang kanyang mga tauhan. Si Dry Eye ang kanang kamay ng isa sa mga pinakarespetadong crime lord sa China na may pangalang Lord George, kung saan si Dry Eye ay in charge sa pagpupuslit ng mga iligal na kalakal. Hindi lamang mga bagay na walang buhay, nagpupuslit din si Dry Eye ng mga tao at nagpapatakbo ng human trafficking business. Sinabi ng isa sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa plano ni Pearson na ibenta ang kanyang marijuana business. Tila interesado si Dry Eye at balak itong bilhin, kahit pa plano ni Pearson na doblehin ang selling price. Pinaalalahanan ni Rosalind ang kanyang asawa na laging maging mapagmatsyag at mag-ingat, at huwag magmadali dahil tiyak na magiging target ang kanyang business empire at maraming tao ang kakalaban dito. Si Pearson na mahal si Rosalind, ay buong pusong pinakinggan ang mga salita ng asawa. Hindi nagtagal, pagkaalis ni Pearson, dumating si Dry Eye sa workshop ni Rosalind, at ngayon lang na-realize ni Rosalind na ang ilan sa mga pyesa ng sasakyan na binili niya para sa kanyang workshop ay mga kontrabando mula kay Dry Eye. Hiniling ni Dry Eye kay Rosalind na mag-set up ng isang meeting kasama si Pearson, ngunit hindi niya ito ipinangako. Pagkatapos, pumunta si Dry Eye kay Pearson at nagbigay ng offer upang bilhin ang kanyang marijuana business. Nang makita si Pearson na tila hindi komportable na makasama si Dry Eye, ang kanang kamay ni Pearson na si Raymond ay inutos kay Dry Eye na umalis na kaagad dahil tumanggi na si Pearson sa kanyang alok. Sa kabilang banda, inimagine na ni Pearson kung paano niya papatayin si Dry Eye kung hindi agad aalis sa kanyang paningin ang lalaki.
Subalit ngayong malaki na ang ipinagbago ni Pearson, hindi na siya kumikilos ng walang ingat tulad ng dati sa mga walang kwentang bagay. Nang sa wakas ay kumalma na ng kaunti si Pearson, sinabi niyang isasaalang-alang niya ang alok at pagkatapos ay umalis na si Dry Eye. Noong gabing yun, isang grupo ng mga kabataang nakamaskara ang pumasok sa marijuana lab ni Pearson. Nagawa nilang talunin ang mga gwardya at nagnakaw ng napakaraming marijuana at inupload ang kanilang rap video at pagnanakaw sa YouTube. Agad na inireport ng isa sa mga gwardya ang insidente kay Pearson at sinabi na ang mga kabataan ay highly trained sa martial arts, kaya tiyak na hindi sila mga ordinaryong kabataan at siguradong may nagutos sa kanila. Ang grupo ng mga kabataan na umatake sa lab ni Pearson ay isang grupo ng mga amateur MMA fighters at YouTuber na binansagang The Toddlers. Mga estudyante sila ng isang lalaking may palayaw na The Coach, isang dating professional fighter na laging itinuturo na lumaban gamit ang utak at huwag lang umasa sa pisikal na lakas. Grown-ups, fight with our heads. Up here, in the gray. Dahil alam niyang nagkamali ang kanyang mga estudyante, inutusan sila ng coach na tanggalin ang video sa YouTube, at natakot nang malaman na kay Michael Pearson ang mga ninakaw na marijuana. Take it down. Now! Pagkatapos ng raid sa kanyang lab, sinimula ni Pearson na alisin ang mga marijuana mula sa plantasyon bilang safety precaution, habang iniimbestigahan naman ni Raymond kung paano nalaman ng grupo ng mga kabataan ang lokasyon ng kanilang marijuana lab. Pagkatapos nito, pumunta si Pearson kay Lord Snowball at humingi ng tulong upang palihim na ilipat ang mga marijuana sa mas ligtas na lugar. Sumang-ayon dito si Lord Snowball, ngunit hiniling niya kay Pearson na gawin muna ang isang bagay para sa kanya. Lumalabas na hiniling ni Lord Snowball kay Pearson na tulungan si Lord Pressfield na hanapin si Laura, ang kanyang anak na babae na adik sa droga, na nawala kamakailan lang. Kalaunan, inutusan ni Pearson si Raymond na hanapin ang kinaroroonan ni Laura. Hindi nagtagal, nahanap ni Raymond si Laura na nagtatago sa isang apartment kung saan nakatira siya kasama ang ilan pang mga adik. Gayunpaman, nang maganap ang isang away laban sa kanyang mga flatmate, ang isa sa mga tauhan ni Raymond ay aksidenteng naitulak palabas ng balcony ang isang Russian teenager na nagngangalang Aslan. Lumalabas na ang insidente ay nai-record ng isang grupo ng mga kabataang lalaki na nagkataong nasa labas ng apartment building kung saan maaari nila itong gamitin bilang ebidensya na posibleng magdulot ng gulo para kay Pearson. Dahil dito, hinabol ni Raymond at ng kanyang mga tauhan ang mga binata upang kunin ang kanilang mga cellphone. Noong una, inalok ni Raymond na bibilhin ang kanilang mga cellphone sa medyo mataas na presyo. Ngunit dahil tumanggi sila at ipinagmayabang pangkabilang sila sa gang, napilitan si Raymond na gumamit ng dahas at nagawang makuha ang kanilang mga cellphone. Put the phone on the ground. Matapos ibalik si Laura sa kanyang mga magulang, iniulat ni Raymond kay Pearson ang tungkol sa insidente na ikinamatay ni Aslan na nagkataong anak ng isang bilyonaryo mula sa Russia. Sa kabilang banda, kahit na nakabalik na si Laura sa kanyang mga magulang, kalaunan ay namatay pa rin siya dahil sa drug overdose. Samantala, makikitang bumisita si Coach kay Raymond para humingi ng paumanhin sa ginawa ng kanyang mga estudyante at inalok ang kanyang serbisyo bilang fighter para makabawi sa ginawa ng The Toddler. Bilang unang gawain, inutos ni Raymond kay Coach na alamin kung sino ang nagsabi sa lokasyon ng lab ni Pearson sa kanyang mga estudyante at arestuhin siya. Pumayag naman dito si Coach at hindi nagtagal ay nahanap na ni Coach ang lalaki na nabunyag na si Puck, ang isa sa mga tauhan ni Dry Eye. Nang malapit ng questionin ni Raymond ang lalaki, si Puck ay nasagasaan ng tren ng tangkain niyang tumakas. Agad na iniulat ni Raymond ang bagay na ito kay Pearson, kung saan ipinagpalagay ni Pearson na nais ni Lord George na pababain ang selling price ng kanyang negosyo. Nang pumunta si Pearson kay Lord George, nagbanta siya sa pag-atake niya sa kanyang laboratorio at sinira ang isa sa mga drug laboratory ni Lord George bilang ganti. Pagkatapos nito, pinarusahan ni Lord George si Dry Eye dahil sa kanyang pagsuway na wag atakihin si Pearson at wag bilhin ang kanyang negosyo. Sumenya si Lord George sa isa sa kanyang mga tauhan para patayin si Dry Eye, ngunit sa halip ay pinatay ng lalaki si Lord George. Dahil sa pagkamatay ni Lord George, si Dry Eye na ngayon ang bagong crime lord. Ngayong si Dry Eye na ang bagong pinuno ng gang, umaasa pa rin siyang makukuha ang negosyo ni Pearson para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, nang si Pearson ay mag-isang nakaupo sa isang coffee shop habang kausap ang kanyang asawa,
biglang sumulpot ang isang hitman mula sa likuran at papatayin na sana siya. Ngunit dumating si Raymond sa tamang oras at pinatay agad ang lalaki. Ngayong alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay, nagmamadaling pumunta si Pearson sa workshop ng kanyang asawa dahil nag-aalala siya para sa kanya. Samantala sa workshop ni Rosalind, dumating si Dry Eye at balak na dukutin ang babae. Ngunit nagawa niyang patayin ang mga tauhan ni Dry Eye bago naubusan ng bala ang kanyang baril. Agad na sinunggaban ni Dry Eye si Rosalind at pinigilan ang kanyang kamay, bago dumating si Pearson at pinagbabaril si Dry Eye na malapit na sanang halayin ang kanyang asawa. Sa sumunod na eksena, nakipagkita ang investigador na si Fletcher kay Raymond at ibinunyag na matagal na niyang sinusundan si Pearson at nakakuha ng mahahalagang impormasyon na maaaring magpabagsak sa kanya at sa kanyang business empire sa mga utos mula kay Big Dave. Ipinaalam din ni Fletcher na nakipag-alyansa si Dry Eye kay Matthew Berger na gustong guluhin ang negosyo ni Pearson upang mapababa ang presyo nito na sa tingin ni Berger ay masyadong mataas. Pumunta si Fletcher kay Raymond, umaasang babayaran siya ng mas malaking halaga para sa impormasyon kaysa sa inalok ni Big Dave. Matapos malaman ang lahat ng impormasyong ito, inutusan ni Raymond ang The Toddler na hulihin si Big Dave. Matapos madukot ang editor ng tabloid, pinainom nila ng droga ang lalaki at kinunan siyang nakikipagpalakpakan sa isang hayop. Nagbanta silang ilalagay ito sa internet, maliban lang kung ititigil na ni Big Dave ang kanyang investigasyon tungkol kay Pearson. Pagkatapos nito, muling nagkita sina Pearson at Matthew Berger sa isang frozen fish factory na isa lang cover ni Pearson para sa marijuana distribution sa Europe. Sinabi ni Berger kay Pearson na ibaba ang presyo ng selling price ng kanyang negosyo sa £130 million dahil sa kamakailang kaguluhan. Gayunpaman, ibinunyag ni Pearson na alam niya ang tungkol sa mga plano ni Berger at ipinakita ang frozen na bangkay ni Dry Eye upang kumpirmahing ipagtatanggol niya ang kanyang business empire. Pagkatapos ay pilit na pinapasok ni Pearson si Berger sa refrigerator, kung saan magyayelo siya hanggang sa mamatay, maliban lang kung ililipat ni Berger ang £270 million bilang kabayaran para sa gulong idinulot niya at upang maibalik sa ayos ang lahat. Inamin ni Pearson na hindi siya emosyonal tungkol sa pera, ngunit dahil halos maghahasa na si Rosalind, humingi si Pearson ng 1 kalahating kilong laman mula sa kahit anong parte ng sariling katawan ni Berger bilang kabayaran para sa kawalan niya ng pag-iingat. Sa kabilang banda, muling binisita ni Fletcher si Raymond para kunin ang bayad para sa mga impormasyong meron siya, ngunit ibinunyag ni Raymond na matagal na nilang binubuntutan si Fletcher, matapos ilagay ni Raymond ang isang tracker sa kanya noong huli silang nagkita. Inutusan din ni Raymond ang The Toddler na nakawin ang mga nakatagong ebidensya mula sa impormasyon ni Fletcher upang ang anumang impormasyong hawak ni Fletcher laban kay Pearson ay hindi na magiging banta. Ngunit kalaunan, isiniwalat ni Fletcher na ibinenta na niya ang impormasyon tungkol kay Pearson sa ama ni Aslan na napag-alaman na dating KGB agent. Ibinunyag ni Fletcher na ang hitman na napatay ni Raymond na malapit na sanang mapatay si Pearson ay utos ng ama ni Aslan. Samantala, habang nasa labas ng bahay ni Raymond si Coach, nakita niya ang 2 Russian hitman na ipinadala upang patayin si Raymond at agad silang pinatay, habang si Fletcher naman ay nakatakas. Sa kabilang banda, dinukot si Pearson ng 2 pang Russian hitman, ngunit tinambangan sila ng The Toddlers na gustong tapusin ang kanilang trabaho at lutasin ang kanilang problema sa Coach. Pinaulanan nila ng bala ang sasakyan ng assassin at napatay ang mga Russian hitman na nagpahintulot kay Pearson na makatakas. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Fletcher na dalhin ang kwento ni Pearson bilang isang pelikula sa Miramax. Pagkatapos ng kanyang pakikipagpulong sa mga producer ng pelikula, sumakay si Fletcher ng taxi at na-realize na si Raymond pala ang driver. Nang malaman ang tungkol sa pagka-aresto ni Fletcher, bumalik sina Pearson at Rosalind sa kanilang marijuana empire at nagdiwang sa isang silid habang kasama ang bawat isa. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.